Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes, Hulyo 7, tuig 2026. Sa kansin yung regular program host nga si Malu Inukando Tabar, ako si Gian Navarro, mag-uban-uban hantod sa alas 9 sa buntag dinhi sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Magpakisayo ta sa mga naguna mga balita dinhi sa tua, sa national ug sa ubang bahin sa kalibutan, og maghisgot-hisgot usab ta sa mga may nungdanong issue nga may lungsod, nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. So walay paglangan atong sayron una ang latest nga update sa gibantayang Super Typhoon Bavi nga kumusulod na, may mo na siyang si Inday ug unsa naman ka ang mamahimong lakat sa panahon from today until sa musunod pa mga adlaw. Naka-standby sa Picasinia si Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Visayas. Sir Jomer, good morning. Yes sir, good morning sa tanan ug sa aton tanan tigpaminaw kini ato latest weather update karong adlaw. Padayon naton gi-monitor ang super typhoon na international named Bavi sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. Naigilayon na 2,010 kilometers silangan sa Central Luzon o karong gabi or tomorrow sa sa buntag makasulod kini sa atong PR ug na ay local name na Bagyong Inday. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining Bagyo Puhong Inday sa atong scenario base sa atong analysis. Less likely kini makalandfall sa atong nasod but posible kini magpaduol diha sa probinsya ng Batanes ug not rolled out ang pag-issue og tropical cyclone wind signal sa portion of amihanang bahin sa Luzon. Samtang kining bagyo magpakusog kini sa habagat na makaapekto sa atong nasod this coming days, takip na ang diri sa Visayas o apil ang central part of Visayas. Karong adlaw generally for weather ta na ay mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hini nga to na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas hanggang nadagatan malinawon nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mo sa alas 6 G sa hapon, dagat mo tao alas 3 G sa hapon, muna sa alas 9:39 karong gabi. Philippine Standard Time alas 8 sa isang buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Sir Jomer, for the next 48 or up to 72 hours, although di man mo landfall ang Bagyong Inday once makasud sa Philippine Area of Responsibilities, unsa may masinati nato diri sa Visayas, sir, since na may habagat ka nang lauman ba nato ang kusog nga pag-uwan o nya kusog-kusog sab nga paghangin, Sir Jomer? Ang bagyong Puhon Inday walay direktang epekto sa Central Visayas. So ang cause ng ato mga pag-uwan this coming days so good ugma or diri sa Thursday is tungod kini sa habagat or the southwest monsoon. So nakita pod nato so ugma mag-moderate to strong winds ta sa Visayas tungod kini sa hanging habagat and na mga possible issuances of gale warning sa portion sa atong nasod. So nakita nato baloron ang kadagatan, delikado ang mga sasakyang pandagat ilabi na kini mga gagmay kaayo. Okay, magyapon di gihapon na nato kakumpiyansahan. And with that, thank you kayo Sir Jomer Eclarino sa inyong update og may buntag kanina diya sa Pag-asa Visayas. Okay, sa pensa salamat, good morning.
Mao kato ang weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Pag gyapon di gyapon nato ka kumpiyansahan no kay sa bago lang ninyo nadungog nga weather update ang mamahimong epekto sa bagyong Inday once nga gilauman nga makasud sa PAR, di gyapon ka kumpiyansahan ang epekto sa hanging habagat mo nga mag-amping gyud kita sa tanang panahon. O karon ato nang sutaon unsay mga latest nga mga balita nga nahipos sa ato mga mantalahan sa lokal ug national. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Excuse me. Sa Sunstar Cebu, World Bank pulls $85 million from CBRT. Sa Sunstar Super Balita, na birthday na lumus sa pool, patay. Sa The Freeman, Cheese presides impeachment court as Sara trial begins. Sa The Freeman Banat News, duha ka eskwelahan gipanghulga gipagi sa social media diin usa sa suspect ang 13 anyos. Sa Philippine Daily Inquirer, VP trial starts as Cheese presides and sets rules. Sa The Philippine Star, presiding officer Cheese says 16 votes needed to convict. Sa the Manila Bulletin, VP Duterte skips first day of impeachment trial. Og sa Tempo, Marcoleta and two others held over plunder raps. Mao kato mga front pages gikan sa mga lokal nga mantalaan og sa national. Sa ato pagbalik atong sayron ang mga naguna mga balitang nahipos gikan sa CCTN News. Mobalik kami, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta
sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon nato lang sayran ang mga nagunang mga balita gikan sa CCTN News. Naguna sa ato mga balita karong buntaga, niboylo na kagahapon ang impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte. Diin na panahon na napilian sa mga kakaubanan si Senator Cheese Escudero isip presiding officer. Atong balikan ang mga highlights sa unang adlaw sa impeachment trial, pinagining report. Nagsugod na ang giatangang impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Mabot sa 21 ka mga senador ang present o gibuhat ang ilang tulubagon isip senator judges sa impeachment court. Naausabang habig sa prosecution o defense panel alang sa preliminary discussion. Nasabutan sa House Prosecution Panel nga tukion ang giingong hulga ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. o mga kaalyado nga mao ang usa sa mga impeachable offense. Ato sa pagsugod, gibuksan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang botasyon alang sa pagpili sa presiding officer sa impeachment court. Apan gikabalak-an kini sa managsuong kaytano og mibarog nga mas mayong sundon ang konstitusyon diin ang Senate President mao ang mo preside sa impeachment court. The prosecution is here. I think they're ready. The defense is here. I think they're ready. Let's give the Filipino people, a fair trial. Hindi po fair kung pipiliin natin kung sino ang kahit sinong magaling, kahit ako piliin nyo. Hindi ko po tatanggapin yon kasi mali po yon. We give effect to the intents of the framers of the Constitution. With this vote, did we give effect to the intentions of the framers of the Constitution? Sinabi nga Senate President ang magpe-preside. Human sa botasyon, napilian nila si Senator Francis Cheese Escudero as a presiding officer sa boto nga 12 ang pabor o 8 ang supak. Sa deng gipangayuan og reaksyon ng mga kaubanan sa Senado, nakita nilang gisunod nila ang nangaging mga lagda. Apan hugtanong gikabalak-an sa managsuong kayetano, ingon man sa mga senador gikan sa mayorya nga wala gitahod ang mga framers sa konstitusyon. Wala ni tambong si Vice Presidente Duterte sa unang adlaw sa hearing, apan anaa ang iyang mga abogado dungan sa ilang pagtahod sa mga prosesong himuon sa impeachment court. Gian Navarro, CCTN News. Samtang sa mga balita dinhi sa ato, serye sa mga hulga sa pagpamumba ug uban pa nga mga hulga sa pagpagatake nga natala dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, seryosong girespondihan sa mga otoridad. Hinungdan nga mipaymangno ang mga tinugyanan sa balaod nga masakpan og hayan masilutan ang mga nagpalayo sa mumatang sa hulga. Ani ang dugang kasayuran. Daling girespondihan sa mga otoridad ang lain-laing mga hulgang nadawat gikan sa nagkadaiyang mga establishmento. Niadtong Biyernes sa gabi, gitubag sa PNP disaster teams o guban pa ang bomb threat sa mall sa IT Park Dakbayan sa Sugbo. Subsob ang nimong pagsusi, entero palibot sa mga mall, human nakadawat og report gagingong nakasud ang improvised explosive device sa pansayan sa second floor. Human sa tumang pagbahas-bahas, negatibo sa bisan unsang explosive device ang maong mall. Pero sa akong pagtanaw, istorya na po sa atong city, wala gyud klaro kalit lang yung shoot. But ako lang masigurado lang yun, maniguro ta, una na ata karon doon. Samtang lain-laing hulga ang nitumaw sa ubang establishmento gamit ang social media. Pagkasabado, giblotter nga to sa PNP ang giingong suway nga hulga sa pagpamusil sa Inayawan National High School. Nasakpan ni noon sa mga otoridad nga sa 13 anyos kilalaki ang nagpaluyo nini o gipaubos sa intervention sa DSWD. Nagdegatibo sab sa bomba ang usa ka condominium building human girespondihan ang maong hulga niadtong Domingo sayo sa buntag tungod kini sa paspas nga pagtubag sa mga pulis ug disaster team. Maong nagkanayon si Consel Dave Tumulak nga kini nagpamatuod nga giseryoso sa mga otoridad ang matag hulgang nadawat kay matud pa dili kini angayang kakumpiyansahan. Ang ko ninyo kini mga mo report kung doon naman ugaling mga hulga ngayon niini tinuod man ugaling. Pangita mo bisan kinsa nga mga law enforcement agency o baka kinsa mga tao nga naa sa gobyerno o baka doon na mo'y mga kaila nga dali lang makakonect nga to sa atong kapulisan. Padayon ng investigasyon sa PNP nga mo'y nangunay sa pagsusi kung ginsa man ang nagpaluyo sa ubang matang sa hulga. Malipay na lang punta kay it turn out nga dili di tinuod. But just the same,
usa na siya kadakong pagbalda sa eskwelahan o operation sa usa ka negosyo, and this could lead to economic problems later on kung ato na sigihon. Kalabasan sa Presidential Decree No. 1727 ang atubangon sa mga nihimo og bomb threat, apil na ang bomb joke. Silutan ang mga nagmalapaso nini og hangtod 5 katuig nga pagkapriso og multa hangtod sa 40,000 ka pesos. Mumipay mangno ang mga tinugyanan sa balaod nga mas paspas na ang pag-trace sa mga otoridad, ilabi na sa digital platforms kung kinsa ang nagpaluyo sa mga hulga. It could be traced, but depending on the assistance to be extended to us by the provider, such as Facebook. Ian Navarro, CCTN News. Napadayon ang investigasyon sa Cebu City Police Office. May labot na sa naitabong shooting attack dito mismo sa Cebu Eastern College. Diin padayon ang pag-ila sa nagpaloyo sa maong post. Adun idugang report si Arnold Bustamante. Padayon pa ang gihimong investigasyon sa Cebu City Police Office sa natabong hulga sa pagpabusir sa sunod sa kampo sa Cebu Eastern College sa Dalan Leon Kilat, Barangay Pahina Central sa Dakmay sa Sugbo at Tuga, Huwebes. Mato ni Police Colonel Enrique Sumalde, ang officer in charge sa Cebu City Police Office, ngayon ang gimanduan ng mga investigador nga makikalayon sa PNP Regional Cybercrime Unit 7, National Bureau of Investigation ug ubang Intelligence Office aron mahibaw-an kinsa ang tinubdan sa mga pagpanghulga. Apan ang giruga nga human masuta nga wala ray peligro ang mga tinun-an magtutudlo og mga faculty members sa Cebu Eastern College. Gidugang niya og gidaganon sa mga personnel nga gipakatap sa mga tunghaan sa sunod sa Sugbo. Yang mando sa mga sakop nga gidestino sa police visibility nga kadunayon na pag-roving sa palibot sa tunghaan ug makisayod kung naaba sa luwas aga mga tinun-an. Patuloy po tayo nakipag-coordinate sa iba-ibang agencies like the Cybercrime Unit, NBI, yun po ang natin. Sa effort na rin po ng ating intelligence operatives. Narawagan sa Sumalde sa katawahan sa Sudan nga dili himuong kumidya ang pag-post sa social media sa pagpanghulga tungod kay makahatag kini kahadlok. Kung doon naman sila problema labing maayo, nga budangop sila sa labing duol nga police station aron mahatagan dayon nila kini sa pagtagad. Sana yung mga ganun na mga issues or mga Facebook na threatening messages, wag na po sana nating gawin yon, and kung may mga problema lang po tayo, ilapit na lang natin sa mga law enforcement agencies natin, lalo na po sa Cebu City Police Office. At makikipagtulungan po kami sa community and sa mga individuals po natin na medyo nakakapag-isip ng hindi maganda. At lagi pong nakaalalay ang Cebu City Police Office sa security po ng community natin, ng mga estudyante natin, at sa lahat ng school administrators. Kahirumduman nga human makadawat og report ang Carbon Police Station 5 sa hulga sa tunghaan. Nagpakatap dayon ng CCPO ug mga personnel uban sa pakikalayon sa Explosive Ordnance Disposal kon EOD. Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, Barangay Pahina Central Barangay Public Safety Officers kon BPSO ug mga tinugyanan sa tunghaan. Gidusa dayon ang inspection ug security assessment sa tibok campus kung doon na may kadudahan nga butang sama sa bomba. Gipagawas ang tanang tinun-an, magtutudlo, faculty members ug mga trabahante sa tunghaan aron ipahiga ng pagsusi sa tanang suog kung nasuta nga luwas ra sa peligro ang tanang tao sa sulod tungod kay wala sila nakita nga problema. Arnold Bustamante, CCTN News. Samtang pipila ka mga tunghaan dinhi sa Subo, gihulgan usab sa pagpangatake o gumikaninig suspenso una ang klase, ilabi na sa syudad sa Talisay. Ang kasayuran niya tod ni Mary Rose Sagarino. Suspindido ang klase karong adlaw sa Talisay City National High School, lakip na ang Talisay City Elementary School. Kinitungod sa Facebook post sa account nga Zane Bacalso nga nang hulga nga adunay mahitabong pagpang-atake karong Lunes. Busa nakahukom si Talisay City Mayor Samsam Gulias nga suspensohon ang klase. Inabagan sa mga sakop sa kapulisan ug Talisay City Department of Education, ingon man mga sakop sa SWAT team aron nga masusi sa mga otoridad ug masiguro nga luwas ang tibuok compound. Gipasalig ni Gulias nga subayon ang tag-iya sa maong account aron nga manubag sa balaod tungod sa kahadlok nga gihatag niini sa mga tinun-an ug mga magtutudlo. Samtang laing social media post kaganinang buntag ang nakahatag og kabalaka sa mga ginikanan tungod sa hulga sa pagpamusil sa eskwelahan sa Barangay Tinggo sa isla sa Ulango sa siyudad sa Lapu-Lapu.
Usa ka individual nga adunay username nga Leonido Inok ang ni-post sa pagpanghulga buntag sayo apan gidelete ka ganinang udto. Sa iyahang post, nihulga nga masusama sa pagpamusil sa Tacloban City ug nibahad sa pampublikong high school sa Barangay Tinggo. Nipadayag kini og kasuko may kalabutan sa giingog pagpangbuli sa iyang igsuon. Pipila sa mga ginikanan ang nipadayag og kabalaka sa kaluwasan sa ilang mga anak. Ang pipila ang nag-share sa mensahe ug nanawagan sa mga otoridad nga moaksyon gilayon aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug mga kawani sa tunghaan. Si Kapitan Odi Flores nagkanayon nga nipakatap og kapulisan ang Ulango Police Station sa eskwelahan aron pagsusi. Wala lang una gisuspenso ang klase. Nagpadayon ang investigasyon sa pagtino sa nagpaluyo sa maong pagpanghulga. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Sa ato katapusang balita karong buntaga, Senador Rodante Marcoleta og iyahang mga og giingong mga campaign donors niya mitahan ngadto sa mga tinugyanan sa balaod. Kini man nga miluwat og warrant of arrest ang Sandigan Bayan may kalabot na sa iyang plunder case. Mubalik si Mary Rose Sagarino alang sa mong kasayuran. Misurrender ngadto sa kapulisan og gida si Senador Rodante Marcoleta sa Camp Crame kaganinang buntag. Human mi pagawas og warrant of arrest ang Sandigan Bayan batok kaniya. May kalabot kini sa giatubang niya ang kasong plunder o pagpanlimbong nga may kantidad og 75 million pesos. Midiritso usab sa Sandigan Bayan silang Interior Secretary Junvic Remulla ug ang Criminal Investigation and Detection Group. Sakay si Marcoleta sa usa ka coaster bus sa PNP o gida usab sa CIDG aron ipaubos sa booking process. Sa wala pa siya hingpit nga gitunol ngadto sa otoridad, gilauman ang daan ni Marcoleta ang arrest warrant ug andam niya kining atubangon. Mitambong si Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division ni anang panahuna alang sa hearing sa kasong giduso sa Ombudsman batok kaniya. May kalabutan kini sa gayong wala pagdeklarar sa campaign donations nga iyang gidawat alang sa kandidatura ni atong 2025 elections. Niduso unta og mosyon si Marcoleta apan nahukman sa Sandigan Bayan nga adunay igong basihan o probable cause aron ipadayon ang kaso maong giluwatan siya og warrant of arrest. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Magkato mga balita nga nahipos gikan sa CCTN News, inyo ka na nga nakita sa Siri 47 matag alas 5 sa hapon ang tudna sa alas 6 sa gabi. So sa ato pagbalik sa Hello Cebu no, mo break sa takadali kay we are now full loaded sa ato ang mga hisgutanan karong buntaga. Una, nahasol na ba ang tanan sa mga nadawat nga school attacks ato kana og uban pa mga hulga sa pagpagatake dito sa ubang mga establishmento ato kanang kusniton tagsa-tagsa ang mga punto gikan sa managlaing habig. And ato ang hisgutan usab kani ang giatangan sa tanan ato ang hatagan og maayong recap ang mga nahitabo sa unang adlaw sa makasaysayanong impeachment trial ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte. And ato usab nga subayon ang dugang pa nga development human sa pag-surrender ni Senador Rodante Marcoleta ingon man pag-surrender o pagdakop sa tulo ka buok ka mga co-perpetuators. Unsa kayang nagsilbing nga panamurag pahinumdum nga to ni Marcoleta human siya ni surrender gani human na samukad sa fake news napugusa lang sa pagtingog ang mismong nangulo sa Sandigan Bayan. Kana og uban pa sa pagbalik sa Hello Cebu may buntag Pinoy, mobalik rami. Please stand by. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now! Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek ng tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Hello Cebu, hello Cebu,
Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Ilo Cebu, may buntag Pinoy, siringin for Ma'am Malu Inocando Tabar. Ako si Gia Navarro, magtiwas ta sa paghisgot uguban pa, hangtod na sa alas 9 sa buntag. Atong oras, Philippine Standard Time, alas 8:32 da sa buntag. Atong sugdan sa dinisa to ang lokalidad, medyo honestly on my part, hasod kaayo makabalita tag na mga nadungog nga mga serye sa pagpamumba or serye sa hulga sa pagpamumba o serye sa mga pagpamusil. Hinungdan nga nakaingon na lang gyud ang mga kakaubanan, not only mga kakaubanan sa media, maski kamo mga madlang people, no, makaingid mo nga hasulan, no, nagtinubagay abi kay nabalita na let's say abi kay nabalita ang let's say what happened kining inyo nakita kanang sa IT Park last Friday nga una natong na break pagka Biyernes sa hapon sa newscast unya karon nato na himuan og follow up may tungod niya na. Would you mind nga, abi kay gibalita naman ang maong matang sa bomb threat, ni gara na sab ang uban pa mga manghulgaay. Niabot na noon ang lain na sab nga hulga dito sa Horizons 101 last Sunday. May na lang sa isa buntag unya, may na lang wala ginakit ang mga bomba ug uban pa human nga sub-sub kining gisubay sa masakop sa otoridad. And kung isgutan nato ang mga pagpangatake sud sa eskwelahan, nasugdan na dito sa, after what happened dito sa Tacloban, nasundan ka na sa Cebu Eastern College, hangtod nga niabot na sa Inayawan, then later on, niabot na pagid sa, maning sa dakbayan sa Talisay City National High School, o usa ka tunghaan dito sa isla sa Ulango. Hinungdan nga nakahatag kini og kahasol ngadto sa publiko. Ambot lang nakaingon na lang wabakata gigaba-gabae ani no. Pero kung boto na naon after what happened dito sa Tacloban City, nigara na ang mga manghulgaay. Unya kasagaran pa gyud mga dummy accounts pa nga sayon ra kaayo himuon unya dali ra sab kayo tangtangon. Dali ra sab kaayo i-deactivate. Mani gini nakahasol. Basta mugara na sab nang ingan ng mga manghulgaay, whether tinuod ba gyud na do na bay kanang dunot sige Tagalog nato sagad hanggang buto nga kalagot o di ba ka gusto ra mo himo og kasamok or the worst ingnan taog for the prank. Kahasol no? Later on matuman after aning nga to programa matuman ko sa matuman ang inyohang team dito sa DepEd 7 kay maghimo ta og nindot nga follow up may tungod aning serye sa mga pagpaghulga unsa nay sunod nga for sure kabalak-an gyud na sa DepEd. Pero ang sunod nga pangutana ani mga kaygalaan Kuya Robert, unsa kaha ang sunod nga lakang on the part of education sector aron dili na mugara. That is aside on the part aside sa kaning nipatuman na sila sugot nga mga lakang gani atoy pangutana si Regional Director Arturo Bayocot kung pabor ba siya sa smartphone ban nga gi-impose sa ubang local government units sama na lang dito sa lungsod sa Dumanhog. And unsa pay dugang pa nga mga safeguarding measures aron dili na mausob ang maong matang sa pagpang-atake o di ba ka hulga sa pagpag-atake. Kung atong mabantayan no ang mga serye sa mga mensahe sa mga shooting attack or shooting attempt sud sa eskwelahan nga kaloy sa Ginoo negative ra gyud in town. Kasagaran sa mga hinungdan ani no, bullying. Unsa ba kay lakang sa DepEd 7 ani aron dili na mopasulabi pa ang bullying. And aside sa DepEd, unsa pa ka ang for sure the Cebu City government also doing its part. Una, sa pagsuta kung kinsa gyud ang nagpaluyo sa mga matang sa pagpang-atake. May nanoon katong dito sa habig sa barangay Inayawan no, ang nasakpan gyud sa mga authorities. 13 anyos dito katong naghimo og atong kanang attempted nga attack using the social media and karon gipaubos na sa intervention sa Department of Social Welfare and Development.
And remember guys kiniingan ni nga matang sa mga pagpangata, kiniingan na nga mga pagpangatake, whether knife attack, shooting attack, or bomb threat. Well, sorry kayo sa mga words nga gipasulti, kalimot ko hatag og trigger warning sa inyo because this may be magsilbi ning distress sa inyo pero magini ka matuoran lagi nga kung buto naon paspas na lang gid ang pagkatap sa maong attempt. Well, in fairness sa uban pa nga mga otoridad, seryoso kayo from the PNP to the disaster teams. Once nga nadawat gid ang sumbong sa inganang matang sa pagpangatake, at is daligid sila nga nakaresponde. O sama na lang dito sa Biyernes, human nga na ay bomb threat, aside sa naa mga sakop sa kapulisan, naasab ang mga kabomberuan naka-standby sa gawas, and ang mga sakop sa kapulisan, especially kanang sa SWAT, ug uban pa. Gani si Mayor Nestor Archival, ni gawas gitaon siya sa iyang opisina, and he personally supervised ang pagresponde sa mga otoridad just to make sure nga safe good. Oo, grabe kayo ang effort nga gibuhat sa disaster teams. Pero kung buto naon, although negative kayo na siya, pero kalas kayo sa kwarta, kalas kayo sa resources. Kay ang pag-deploy pa lang sa mga kahimanan, dako-dako na nga trabahoon. Ikaduha, ang pag-deploy sa gikinahanglang mga sakop kay lagi di gid na angayang kakumpiyansahan ang maumatang sa mga pagpangatake. Usik gyapon na sa mga resources. Gumikan lang sa kahasol nga gihimo sa mga manghulgaay, di ba? May na lang ang mga sakop sa kapulisan, they are on top of the situation. Even nga negative na ang PNP, sila na mismo ang nangunay sa paghimog investigasyon o pagtultol kung kinsa man ang nagpaluyo aron hayan masilutan. Speaking of silot, may paimang hinuon ng National Bureau of Investigation 7, may na lang na nakahimota og nindot nga follow up o nindot nga pagpasabot from the NBI 7. Gani sa ato nga interview kagahapon nga to sa supervising agent nilang si Gregorio Algoso Jr. nga ang silot di ay sa mga manghimuay og bisag unsa nga mga hulga. This is under Presidential Decree number 1727. Diin hugtanon kining gidili sa mga bomb threat and most especially bomb jokes. So, do not throw any bomb jokes, especially sa mga public places like mall, pantalan, samot na airport, no? Kay kung once ka, even though if kanang mag-char-char lang ka nga, ay naisdala akong bomba, ingani, mapriso gid ka. Unsay silot, unsay mamahimong silot gato sa mga nagmalapason na ni, 5 ka tuig pagkapriso, unya multa hangtod 40,000 pesos and or both or naratag sa nila. Manigingon na to nga, don't throw your bomb joke anywhere. Ayaw gyud mga kahigalaan. Kay ngano, mo ni makadala og kahasol. Makahatag ka na og kasamok sa atong kinabuhi. And worst, which is sa nakita pa na ni Consul Dave Tumulak base sa iyang Facebook Live over the weekend, makaapekto usab sa lokal nga ekonomiya. Would you mind it nga ang operasyon sa, let's say, kanong katunay tabos sa IT Park, for pila ka oras ang nabalda ang operasyon. So let's say natala mga alas 3. Unya na clear na, nabalik na sa normal mga alas 8 na sa gabi. So nausik kinon ang 5 ka oras nga supposed to be padayon unta nga negosyo, padayon unta nga economic activity. Mga makaapekto gid kana sa lokal nga ekonomiya. Inaot unta no nga ang atong masakop sa kapulisan matultulan gyud or masikop gyud kung kinsa gyud ang nagpaluyo sa inganang matang sa mga pagpangatake, especially karon nga as apart from the Cybercrime Act nga maunay balaod nga nagpahugot sa pagpakigbatok sa bisan unsang mga krimen gamit ang digital technology. And karon ang in fairness especially sa NBI 7 doon na yung mga kahimanan alang sa mas paspas nga forensic investigation, especially sa social media. Aron pagtultol, kinsa gyud ang nagpost, kinsa man gyud ang nagpaluyo sa maong hulga. And remember di gid basta-basta kanang even though nga deleted na among social media post, but hey, matultulan ba yan na? Especially sa IP address ug uban pa. Mao nga
ay na lang kung galing doon ay mga, especially katong sa mga victims sa mga bullying ha, rather than to resort into violence, mas may siguro nga magpatabangta sa mga kanang mga mental health experts, especially sa mga estudyante, o patabangta sa mga guidance counselor. However, ang problema, especially diri sa Sugbo, gamay naman di ay ang mga guidance counselors nga natala, especially here in Cebu City. Lisod kaayo, no? Mas may na lang na magpatabangta sa mga not only mga psychologists o psychiatrists, basta mga eksperto kung gisgutan ng mental health para matagan og intervention rather than to resort into being a violent. And sige, not only sa mga bata, apil na ang mga hamtong kuno galing if you feel nga medyo na bully ka or medyo na nahasod gid nga naka-apekto gid sa imong mental health, ay na lang gid in town paghimog bisag unsa makagubot or kahasol nangup gid ta sa mga batid kung isgutan ang mental health. 'Di ba? Especially nga mas may nungdanon ning panahona ang mental health not only sa mga bata kundi alang na usab sa tanan aron dili na makamugna og bisan unsa nga matang sa kahasol. Alright. Bali na sa lain nga isgutanan kani nahitabo na gyud ang giatangan sa tanan, nahitabo na gyud ang makasaysayanon nga impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte. Diin sa unang adlaw, would you mind nga first 20 in fairness na murag pelikula no, first 20 minutes pa lang naanay tensyon sa impeachment trial kagahapon gumikan kay niduso og motion ang mga kakaubanan nga mag-elect na lang og mamahimong presiding officer sa impeachment proceedings. O kinsa man ang mangulo sa impeachment court. Ang giduso sa mga kakaubanan si Senator Chis Escudero. And remember, last year silang Senator Chis baya ang naghimuog kanang motion nga kanang I mean nag-approve sa decision nga i-archive ang una nga impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte. And karon nga naa siya sa bag-ong mayorya, siya ang presiding officer, hinungdan nga kalit lang nagdrama nanasab ang managsuong Cayetano. From the soundbite that you heard earlier sa ato ang mini newscast, wala nila gikauyunan sa managsuong nga Cayetano ang motion kay hugot nilang gihimug-atan nga ang Senate President matud pa maoy presiding officer sa impeachment proceedings kay lagi dunay mga reference kay lang gibuhat isip pagrespeto na matud pa sa mga constitutional framers gani ila nang gilakip ang lagda ni former Chief Justice Hilario Davide Jr. Former Chief Justice Hilario Davide nga malagi na under the Constitution ang may tabuan nino kung ang presidente may gipaubos sa impeachment proceedings, ang Chief Justice na mismo may mangulo. Anything lower than the president nga na ay impeachable offense o ipaubos sa impeachment trial, pwedeng ang Senate President or pwedeng maka-appoint o kinsa nga presiding officer. That's according to the Senate rules. Tungod na, wala gid na nahalin, especially on the part of the minority. I would like to correct ha, katong report kaniya, I would like to correct ha, minority gud ang una nga ni-react o una ni himugat nga, or ni question, nga nung kinanamapaman nga mopili o presiding officer. Hinungdan, after sa medyo mainiton gyud nga mga debate, so man na to, nahukman na lang gyud nga 12 ka mga senador ang niuyon nga palingkurod si Senator Judge Escudero tapad ni Senate President Sherwin Gatchalian isip presiding officer sa impeachment trial. And tungod niya nagibutig ni Escudero nga the 16 votes from the senator judges ang gikinahanglan aron ma-convict si VP Sara because of some mga impeachable offense. Just to give you a recall on sa mga impeachable offense, kanang questionable yung paggamit sa confidential funds.
Ang una nilang article of impeachment nga ilahang sukit-sukiton mao ang nimong hulga ni Duterte ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og mga kaalyado. Hinungdan nga tungod anang baruganan sa presiding officer, sa pagpili pa lang sa presiding officer, medyo nagkainit na. Gani, doon na mga ni Chuwariwak or mga nag-agree sa habig sa nila nga Cayetano nga mao ang mga sakop sa minority. Pero bisan pa man sa mga drama, ni Builo na noon ang dagan sa impeachment trial gumikan kay nakahigayon na usab sa pagtuki, nakahigayon na usab sa pagpaila ang mga sakop sa prosecution panel o sa defense panel. Although wala si Vice Presidente Sara Duterte na ng panahon na, wala siya ni Tambong, iyan na lang gitugyan ang mamahimong explanation ngadto sa mga sakop sa defense team. Gani, on the opening statement pa lang, medyo init na ha, nagkalantugi na gayud ang habig sa prosecution o sa depensa. Gani, medyo nagkalalis lang hinoon kadali silang Kongresista Jervil Ruistro o ni Attorney Season gikan mismo sa habig sa depensa. So ato paminawon unsa nga matang sa kainit ang ilang lantugi. I hope na prepare na ang ato nga playback. Ato paminawon ang portion sa ilahang mga opening statements nga nisangpot sa ilahang debate. Roll VTR. Give me comment. May I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused? Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, Your answerable by Honor. yes or no, Your Honor. Rule Is 7. the lead prosecutor. Rule 9. Is the lead prosecutor. Let this not be a debate between the requesting councils. for the respondent accused Counsel to be for arraigned, Your respondent, Honor. kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. We will recognize the counsel for respondent for her comments on the motion and the manifestations made by the lead prosecutor for the House. You may proceed, ma'am. Thank you, Your Honor. I believe I have a standing question to the lead prosecutor, and I would like to ask her for the legal basis for requiring the respondent to be arraigned today. Okay, inyo na dungog ang nahimong lantugi nilang Attorney Sheila Season on the part of the defense panel og si Kongresista Jervil Ruistro gikan sa habig sa prosecution. And after sa maong lantugi no, nakahigayon gid sa pagpadangat sa ilang mga opening statements ang prosecution panel ug ang defense panel. Giparugan ni Ruistro on the part of the prosecution nga kinahanglang susihon ang matag ebidensya sa impeachment proceedings ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte, ilabi na ang pagpanghulga sa presidente ngadto sa presidente ug ang questionable paggamit sa confidential funds. Gimugatan ni Kongresista Ruistro nga ang katawhan deserve nga masayod kung unsa man ang tinuod or giunsa man paggamit ang pondo. Samtang sabi ko sa depensa, sa base sa opening statement ni Attorney Sheila Season nga matud pa gigamit lang ang impeachment proceedings gumikan lang sa agenda nga matud pa patangtangon sa pwesto si Vice Presidente Duterte. Managlahi nga mga punto, managlahi nga mga baruganan, pero mas mayo nga subayo na nato. Let's get into the details. Manigingon nato nga the devil is in the details. Day 1 pa man to. But remember guys, they have 92 days. 92 approved trial days aron utingkayon ang tanang mga punto, susihon ang mga ebidensya. Sama na lang sa mahiwagang green box, di hindi nakadetalye ang mga SALN o ubang mga tax records sa magtiayong Duterte. And within 92 days kinahanglan ang gatusan ka mga witnesses, if I'm not mistaken, mga 150 like that, makahigayon usab sila sa pagpadangat sa ilahang mga testimonya on the part of both the prosecution and the defense.
Makahigayon usab sila sa pagdepensa o sa dugang pang mga pagpasabot. Kung ang mga witnesses medyo napugong ra gyud kay, if you can remember dito mismo sa Kongreso, ang mga pangutana is more on the clarificatory questions. Sa Senate Impeachment Court, diha na mahitabo ang mga probing questions. Then gyud masubay unsa ba ka tinuod, giun sa paggamit or giun sa giingong pag-usik, giun sa ang nahimong pag-usik sa pundo sa nasod alang sa confidential funds. And diyan sab na ibawaan, diyan sab nato makitaan kay, in fairness sab sa defense panel no, doon na sila matod pa giandam nga mga sorpresa na bakahay tinuod nga Mary Grace Piatos o di ba kaha base na ay mudala sa papel ni Mary Grace Piatos. Ato ka na nga pagasubayon on the coming weeks or even months. And after 92 days, diyan na makahatag sa tagsa-tagsa ka mga punto ang mga senator judges kung angayan ba nga i-convict si Vice Presidente Duterte. Remember, they need only 16, sa gibutyag panani presiding officer Chis Escudero, Senator Judge Chis Escudero nga they need 16 votes to convict Duterte. Bisan usa lang among tuluman to ka mga articles of impeachment. So bisan usa lang sa mga artikulo nga mapamatod ang kung ugaling mahukman sa even usa lang ka article of impeachment nga convicted si Sara, convicted na gid na siya. Mo na gid na siya mga kaigalaan. And mo na ato ang pagbantayan. So later ang ikaduhang adlaw sa impeachment proceedings, unsa kaha ang sunod nga sumpay sa giatangan nga sugilanon sa katawhang Pilipino mahitungod sa maong drama sa matang sa pamulitika. Mani ato ang pag-aatangan matag karon og unya sa standby lang mo diri sa CCTN 47. And minapatay gamay nga nabiling oras ato ang lakbitan usab ang nahitabo nga pag-surrender. Kung makabantay gid mo kagahapon sa impeachment, 21 ra ka mga senador ang nanambong. Kay nga naman, apil sa ba wala nakasalmot sa impeachment mo si Senador Rodante Marcoleta. Kung diin, ni surrender gid siya ngadto sa mga otoridad, especially sa CIDG, human siya nalot sa warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan, gumikan sa kaso nga plunder. Kana may kalabutan kana sa 70 million pesos plus 70 million pesos plus nga campaign donations nga giingong gidawat ni Marcoleta sa dihang siya pa ang kongresista sa Sagip Party List. Nagatang na ba mo sa iyahang mugshot at siguro gipakita kung saman ang itsura ni Senadora Marcoleta? Well, kung ino mabantayan, ato na lang nang giblur ang ilang mga dagway gumikan sa pagsunod sa Data Privacy Act. So, pasensya na, may buhok si Marcoleta, mga nakaingon na lang, okay, sige, kamanay mag-igok, kamanay mag-hukom sa itsura. And apelo sab sa mga ni-surrender or nitan nga to sa mga otoridad, ang mga co-perpetuators niya nga mo'y campaign donors nga mao si kanhi kongresista Michael Defensor o negosyanteng si Joseph Espiritu. Sila nagatubang og kaso nga plunder. And remember, plunder is kaning non-bailable na siya nga offense. So in fairness to, ang tulo ka buok ka mga co-perpetrators, ano to, ni nadakpan na gyud sa otoridad. Kay ang ikatulo, nadakpan man to kagabi sa mga sakop sa kapulisan. O gumikan kay malagi na kaingon na to nga basta mapriso, muandar na gyud na ang I don't know kung tinuod ba gyud ni o di ba ka ni andar lang gyud siya sa iyang mga nakatunan sa sakit-sakitan School of Acting. Gumikan kay gibutyag sa mga otoridad nga kaning si Senador Rodante Marcoleta gidala sa tambalanan gumikan sa hypertension and chest pains. Ingani gid may tabo no? Basta madakpan manggani ang mga dagkong opisyal mo andar gid ang mga kanang mga comorbidity sa kalawasan. I don't know kung tinuod ba gyud na or nagsakit-sakitan lang gyud na siya. Well, ang gibutyag sa otoridad ilang giobserbahan ang kahimtang sa panglawas ni Marcoleta
labing menos duha ka adlaw ilang obserbahan aron subayan kung sa man ang sunod nga lakang. Ibalhog ba siya sa regular nga bilangguan o di ba ka ipaubos na siya sa hospital arrest. O gumikan niya na mga kaigalaan, no? Gumikan sa grabe ka, highly polarized nga mga opinion, highly polarized nga mga baruganan sa social media. What happened? Napugos na lang yun in town sa pagatingog ang Sandigan Bayan 3rd Division. Kung diin, nagkanayon ang chairperson nila nga si Associate Justice Carl Miranda nga gibuhat ra gid nila ang ilahang nga trabaho, gihimo gid nila ang ilang mga responsibilidad, pinasubay sa mga lagda sa balaod o pinasubay sa mga ebidensya. Mga gitato gid nila kung unsa man ang mamahimong desisyon, it is purely based from the evidence o sa mga statements o sa mga pagsaysay o digid sila magpadala sa kung unsa man ang public clamor. Manigingon nato nga pero dungan silang pasalig nga ipatigbabaw gid nila ang due process. Unsa man ka mamahimong dangatan sa mga kaso, no? Labi na nga gihimog atad gid sa habig sa nila nga Marcoleta nga matud pa gitag sa tagsa ra gyud na sinuon sila. However, ang mga DDS medyo sad kaayo sila pero kuyawan, no? Gi-glorify gid sa mga DDS si Marcoleta isip tigpanalipod, no? Alang sa nasod pero kinila kung ang akong banat na lang ani special sa mga DDS, would you say that to the 11,000 employees o sa ka-TV network? Gumikan lang sa kadaot sa political agenda ni Marcoleta. Alright, gumikan kay nagkanipis naman ang ato nga oras, ato nga sayron unsa man kaang giandam nga pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Ang wala ang kasulatan, nagtudlo ka natong kita, ang ay magpasalamat. Sa Episo 5:20 nagingon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pagpasalamat kamo kanunay sa Dios Amahan tungod sa tanang butang. Busa klaro nga ang pagkaingrato dili gyud makapahimot sa Ginoo o resulta sa dawtan nga tinguha sa imong isig-ingon. Sa Lucas 17:11-19, mabasa nato ang bahin sa pag-ayo ni Jesus sa napulo ka sanlahon. Samtang diha pa sila sa dalan, nangayo sila. Ang usa kanila sa pagtanaw nga maayo na siya, mibalik ug nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ang pagpasalamat mo'y pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ang pagkaingrato mo'y pagsupak sa iyang kabubuton. Hinanglan nga tumano nato ang iyang kabubuton aron kita mahiuban kang Hesus ngadto sa langit. Mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langitong Amahan, ang kasing-kasing nga magpasalamaton mo'y kasing-kasing nga puno sa panalangin. Pusabot namong tumanon ang imong sugo nga kinanglan namo nga mubatok nining maong kinaiya. Aron kami magpasalamat kanimo sa dagko ug gagmayng butang nga imong gitugot sa among kinabuhi. Amen. Sa Samahan, sa Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagpupo sa ato ang tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines nilang Cebu Archbishop Alberto Uy, Nanay Dena Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sa ato ang news manager Sir Dennis Tabar at mga kauban sa TOC silang Kuya Robert Ati Inday, Matmat Mabel Joanne. Sa news department silang Kuya Rodelo, Kuya Raymond. Og diri sa studio ang atong source of happiness from water and everything, si Ate Ferdy
katubay. Dagan kayong salamat sa inyong pag-uban kanako sudso sa kaoras. Kita gyapon na magkuyog ha, ugma, same time, same station. Sangan sa inyong regular program host kasi Ma'am Malu Inocando Tabar. Ako si Gia Navarro. Mag-amping ta sa tutag sa sa mga lakaw. And God bless us all. Dagan kayong salamat sa inyong pagtanaw sa Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. Hello Cebu,